Lugar ng landslide sa Antipolo City, nakadeklarang danger zone. Mga residente may plano ng lumipat. Ilang residente sa Baseco, Tondo hindi napapayagang muling magtayo ng bahay. Kaanak ng mga nasawi sa pagragasa ng tubig baha sa Antipolo City sa kasagsagan ng bagyong Enteng, humihingi ng tulong sa pamahalaan. Apollo Kibuloy, hinimok ng Philippine National Police na sumuko na. Seguridad ng Kingdom of Jesus Christ leader, tiniyak. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una po sa ating mga balita. Bangungot kung ituring ng ilang mga kaanak na mga nasawi sa landslide sa Antipolo City ang sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya sa ngayon, nais na nilang lisanin ang lugar upang makalimot sa nangyaring trahedya. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Antipolo City, landslide-prone area ang lugar at matagal na nilang kinukumbinsi ang mga residente na tanggapin na ang alok nilang pabahay. Ito ang balita ni JP Nunez, live. Magandang hapon, JP. Ano daw ba ang dahilan ng mga residente dyan noon at ayaw pa nilang lisanin ang lugar sa kabila ng alok na pabahay ng LGU? June, ang sinasabi nga ng mga residente na nakausap din natin dito, aminado sila na inaalok naman sila ng LGU ng pabahay. Kaya lang ay mas pinipili nila na dito tumira dahil nga mas malapit dun sa kanilang mga hanap buhay. Kaya kahit merong alok na pabahay ay pinagtiyagaan na lang nila na tirikan ng kanilang mga tahanan yung mga lupa dito kahit na landslide prone area. Labis ang pagdadalamhati ng ina nina Lee Levantino Bragado at Junior Levantino Bragado na mga natabunan ng gumuhong lupa sa Barangay San Jose, Antipolo City kahapon. Ayon kay Maricar Levantino, masakit sa kanyang kalooban dahil nasaksihan niya mismo ang pangyayari kung paano natabunan ng lupa at nirecover ang bangkay ng kanyang mga menor de edad na anak. Narito ang kanyang tinig. Siyempre po, masakit. Dalawang anak ko'y nawala. Hanggang hindi ko pa naman po tanggap eh. Pero pinipilit kong tanggapin kasi wala na akong magagawa eh. Aksidente yung nangyari. Sa ngayon, nakaburol na ang labi ng dalawa niyang anak. Ayon sa kanya, handa silang lumipat ng bahay dahil nananariwa sa kanya ang masakit na alaala na iniwan sa kanila ng bagyo. Okay naman po sa akin para yung mga anak ko, maisama ko na lahat sila. Safety naman po naman dun. Ang nanay naman ng nasawing buntis na si Miguela Braganda, nagdadalamhati rin. Kabuanan pa naman sana nito at malapit na sana niyang masilayan ang kanyang magiging apo. Dahil sa mapait na pangyayari, nais na rin nilang lumipat ng bahay. Sabi ng aming mayor dito na kinausap kami doon sa court na tinanong kami na magbibigay si mayor ng pabahay. Sabi ko talaga, sige po, tsatsawin ko yan kasi ito hindi ko na kayang balikan to. Isang bangungot na po sa akin to eh. Ayon sa Antipolo City Disaster Risk Reduction and Management Office, 4 ang nasawi sa landslide dahil sa epekto ng bagyong Enteng. Noong kasagsagan ng bagyong Enteng, dahil sa lakas ng buhos ng ulan, ay lumambot yung lupa doon sa mataas na bahagi ng gilid ng kalsada. Ito yung tumabon papunta naman sa kabilang gilid ng kalsada na siya namang naging dahilan ng pagkasawi ng 4 na biktima na natabunan nga ng lupa. Ang mga bahay sa bandang itaas ng gumuhong lupa, hindi na pinababalikan ng barangay sa mga residente dahil sa pangambang gumuho rin ito. Sa ngayon, pansamantalang nanunuluyan ang mga residente sa Chofila
Zero Vero Memorial Elementary School na nagsisilbing evacuation site. Ayon sa ibang mga residente, nakahanda na rin silang lumipat ng tahanan kung bibigyan sila ng pabahay ng city government. Ipinaliwanag ng Public Information Office Head ng Antipolo na si Relly Bernardo na informal settlers talaga ang mga residente sa area na may gumuhong lupa at landslide prone ang lugar kaya hindi ligtas na pagtayuan ng bahay. May nakahanda naman umanong pabahay ang munisipyo na paglilipatan ng mga naapektuhang residente. At June, itong area na kinatatayuan natin, ito yung entrance bago doon sa mismong pinangyarihan ng landslide. Sa ngayon, meron na itong harang dahil hindi pa pinadadaanan sa mga nagmomotorsiklo pati sa iba pang mga klase ng sasakyan. Kasi yung pinangyarihan ng landslide sa ngayon ay meron pang nakatambak na lupa doon sa kalsada at talagang hindi pa siya nadadaanan ng mga sasakyan. Yan muna ang ating kasalukuyang sitwasyon mula dito sa Antipolo City. Balik sa iyo, June. JP, doon ba sa sitio na iyan sa Barangay San Jose, ilan ang apektadong pamilya o bahay na nasira dyan o nasa danger talaga na yun mga yun ay nagpahayag na ba sila rin na gusto na nilang tanggapin yung alok ng Antipolo City LGU na pabahay? At saan ba yung relocation site na yun, JP? June, ang nabanggit sa atin kanina ng CDRRMO ay hindi bababa sa 10 yung mga apektadong bahay. Kasama dyan yung 2 bahay nung mga nasawi. Tapos yung doon sa may taas na area na pinanggalingan ng lupa ay kalahati nun ay nahukay. Kasama yung 2 bahay doon. At ang sabi ng LGU ng Antipolo City, yung area na paglilipatan sila ay nasa may bandang area ng Pinugay. Medyo malayo yon dito sa Antipolo City pero nasa area pa rin naman ng Rizal. June? Sakop pa rin ng Antipolo City, JP? Ang alam natin, June, ang bandang Pinugay ay sakop na yan ng Baras Rizal at hindi na sa Antipolo. Yan, hindi na yan mataas na bahagi. Tama ba yun, JP? Hindi na landslide prone area. Ayon sa Antipolo City, yung paglilipatan sa kanila ay mas safe o safe na kaysa dito sa lugar na kanilang kinalalagyan na talagang landslide prone area. June? Alright, maraming salamat, JP Nunez. 7 ang kumpirmadong patay sa pananalasa ng Bagyong Enteng sa Antipolo City. Kaugnay nito, nananawagan ng tulong sa pamahalaan ang mga naunilang sa sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Ito ang balita ni Jenica Cruz. Nananawagan din po ako sa mga gusto po sanang tumulong sa amin kasi walang-wala rin po. 5 po sila na hindi namin alam kung saan po kukuha kung sakali ng pagpapalibing po sa kanila. Labis ngayon ang pangungulila ni Ian Negro matapos ang sinapit ng kanyang mga mahal sa buhay, kabilang ang pamilya ni Ian sa mga nasawi matapos ang pagragasa ng tubig baha sa Barangay San Luis, Antipolo City kahapon. Kwento ni Ian, pasado alas 7 ng umaga kahapon, kasabay ng flash flood, inagos din ang tahanan ng kanyang kaanak. Yari sa life materials ang kanilang bahay, kaya mabilis na inanod. May bigla pong rumagas ang tubig sa likod bahay. Galing po sa seminaryo. Na naipon daw po yung tubig doon sa bakod. Tapos hindi na kinaya ng pader. Bumagsak po yung pader. Parang dam po yung tubig na pinakawalan. Tinulak po yung bahay na papunta doon sa sapa. Dito mismo sa aking kinatatayuan kung saan nakatirik ang bahay ng mga biktima. Mula doon sa taas na yon, doon umagos ang tubig baha mula sa taas patungo dito mismo sa kanilang tinitirhan. Makikita ninyo dito na puro gamit na lamang ang natira kasama ng kanilang mga damit. At doon mismo sa dako na yon bumagsak ang tirahan nila kasama ng 5 biktima patungo doon sa mismong sapa. Dahil sa hirap ng buhay, humingi ng tulong si Ian sa pamahalaan para sa pagpapalibing sa mga nasawing kaanak.
wala din po sana mahanap po yung iba pa pong nawawala namin kamag-anak. Kung saan man po sila inanod, sana po matagpuan po. Hindi naman po kayo nawawalan ng pag-asa na maaaring? Hindi naman po, kasi kami na lang po yung tutulungan ni Carlo. Kailangan, diba? Sa ngayon, nagpapatuloy ang paghahanap sa mga nawawala pang individual sa Antipolo City. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nawasak ng malalakas na alon at hanging dulot ng bagyong Enteng ang ilang bahay sa Baseco sa Maynila. Ang mga nawala ng bahay, problemado ngayon kung saan sila titira at kung papaano sila babangon. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Diskarte na lang po. May konting tinda-tinda, ganun lang. Kasi nawasak din eh. Pati bangka niya na wasak, bangka. Ako natitira eh. Hindi maiwasang mapaiyak ni Mang Dodong kapag naiisip niya ang sinapit ng kanyang pamilya sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Enteng kahapon. Ito na lang kasi ang natira sa bahay niya. Ang kaisa-isang bangkang ginagamit niya sa paghahanap buhay, nawasak din at tanging motor lang ang kanyang naisalba. Sa bahagyang pagbuti ng lagay ng panahon, nadatnan namin si Mang Dodong habang kinukumpuni ang nalalabing bahagi ng kanyang bahay. Ang inaalala niya ngayon ay kung paano sila muling babangon. Sana matutulungan po kami sa aming kahirapan. Dahil talagang hirap kami na yun eh. Dahil pangilang ulit na bagyo. Halos wala lang ang titira. Tulad ni Mang Dodong, na-wash out rin ang bahay ni June. Aniya, biglaan ang paghampas ng malakas na alon at hangin, kaya wala silang naisalba kahit damit. Sa evacuation center muna sila mananatili habang wala pa silang matitirhan. Kwento pa ni June, pangatlong beses na ito na nasira ng bagyo ang kanilang bahay. Andiyan na po yung takot namin, syempre. Sinicure po namin muna talaga yung sarili namin bago yung mga gamit namin kasi mahirap na po yung talaga eh. May isang gamit wala po kami. Bakit? Kasi biglaan po kasi kahapon talaga eh. Biglang lakas ng tubig. Yun, na-wash out po lahat. 13 bahay sa Baseco sa Maynila ang nasira dahil sa epekto ng bagyong Enteng kahapon. Ngunit ang ilan dito ay iligal na itinayo ang istruktura sa lugar. Itinuturing na danger zone ang lugar kaya ang barangay hindi na umano papayagan na muling magtayo ng bahay ang mga walang pahintulot. Ayon sa mga lokal na opisyal, umabot sa 58 pamilya o katumbas ng 213 individual ang lumikas sa evacuation center sa kasagsagan ng bagyo. Ang City Health Office, isa-isang sinusuri ang mga bakwit at binigyan ng gamot lalo't malaki ang posibilidad na sila ay magkasakit dahil sa maruming tubig baha. Napaka-importante po nito ang pagbibigay po ng antibiotics or yung tinatawag po natin na antibiotics prophylaxis for leptospirosis. Napaka-importante po nito upang maiwasan po yung pagkakaroon po nila ng leptospirosis. So, kinoconsult po namin yung mga pasyente po na nandito po sa evacuation center. Binibigyan po namin sila ng risk assessment kung mild, moderate o high risk po yung kanila pong kaso. Kaya tapos saka po kami nagbibigay ng karampatang antibiotics po para po sa mga pasyente po na yun. Nakauwi na ang karamihan sa mga evacuees at nasa 4 na pamilya na lamang ang nananatili sa evacuation center. Ngunit posibleng pauwiin na rin sila o kaya ay ililipat ng ibang lugar dahil gagamitin na ang pasilidad sa muling pagpasok ng mga estudyante sa paaralan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala umanong namomonitor na banta sa buhay ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy ang Philippine National Police. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, walang dahilan para hindi sumuko si Kibuloy at harapin ang kanyang mga kaso. Ito ang balita ni Leia Ilagan.
Wala po tayong namomonitor po na ganyan at kung matatandaan nyo, no less than our Chief PNP, si General Romel Francisco Marbil ang nag-assure sa kanya po. Sinabi po niya ito during the Senate hearing na siya po mismo ang nag-a-assure kay Pastor Quiboloy at iba pa na sisiguraduhin niya na magiging ligtas at secure po sila once they decided po na sumuko. Pagod na mga pulis sa halos kalahating buwang paghahanap kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy at 4 na co-accused nito. Kaya naman, muling apila ng pambansang pulisya sa religious leader. Sumuko na upang makapagpahinga na rin ang mga tauhan nito na nagbabantay sa KOJC compound. Pagod na rin po at nagpapalitan dyan at may mga nagkakasakit na rin, and I'm sure po sa side din po ng mga KOJC members ay pagod na rin po sila, may mga nagkakasakit na rin po dyan. And again, we want to take this opportunity to once again appeal to Pastor Quiboloy and for others to really heed the call for them to surrender and face the music before the proper courts po. Sinabi pa ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, wala silang namomonitor na anumang banta sa buhay ng religious leader. Kung natatakot aniya si Quiboloy na sumuko dahil sa kanyang kaligtasan, pagtitiyak ni Colonel Fajardo, handa itong bigyan ng proteksyon ng PNP. Very vocal po sila, naririnig po ng mga tao po natin doon at it was shared to me na hindi daw po nila isusuko si Pastor Quiboloy. So kung yun po yung kanilang reservation kung bakit po ayaw po nilang isuko, then uulitin po natin uli yung appeal po at assurance po ng inyong pambansang pulisya na bibigay po natin yung mga kaukulang seguridad para hindi naman po magkaroon ng agam-agam sina Pastor Quiboloy na sila ay malalagay sa alanganin po once they opted to surrender po. May paalala din ng PNP sa mga sympathizers at supporters ni Quiboloy. Huwag nating kalimutan na mabigat din po ito yung kaso na isinampa sa kanya involving child abuse, sexual abuse, and even qualified trafficking. Muli ring nanindigan ng PNP na naaayon sa batas ang ginagawa nilang paraan sa paghahanap kay Apollo Quiboloy at sa mga co-accused nito sa loob ng KOJC compound. Ang ini-invoke po ng PNP ko ano man po yung ongoing operations po doon ay yung pong Section 11 ng Rule 113 po ng Rules of Court kung saan nakasaad po doon ang sino man pong officer na naatasan pong magsilbi po ng warrant at naniniwala po siya na yung kanyang inaaresto na tao ay naandoon po ay meron po siyang authority to break in doon po sa isang establishment or even enclosures po. Si Quiboloy at 4 na kasamahan nito ay wanted sa mga kasong human trafficking at child abuse. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May kalayaan na sino man pumasok sa Pilipinas basta dumaan ito sa legal na proseso. Ito ang nilinaw ng Bureau of Immigration kasunod ng pagharang sa mga dayuhang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa Ninoy Aquino International Airport at ipinabalik sa kanilang bansa. Ito ang balita ni Dante Amento. Kung ang isang foreign national po halimbawa ay pupunta dito for religious purposes, to attend events, wala pong problema yan regardless po of their siguro religious affiliation. Hindi bawal pumasok sa bansa ang sinumang dayuhan na lalahok sa religious gathering sa Pilipinas basta dumaan sa tamang proseso. Ito ang paglilinaw ng Bureau of Immigration o BI kasunod na pagharang sa Ninoy Aquino International Airport sa 3 Malaysia na kasapi ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ng grupo ni Apollo Quiboloy. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, natuklasan ng kanilang mga tauhan na nagtungo ang mga ito sa bansa para sa anti-government rally. Nakakita ng evidence yung ating mga immigration officers that they are coming to the Philippines to attend a rally or to start po isang pag-aalsa. There were materials found in their possession that were anti-government, carrying anti-government slogans. Meron pong mga pinapag-resign ng ating Pangulo, merong mga sinasabi na mga injustices na binabanggit. Binigyang diin ng kawanihan, wala silang tinatarget na anumang relihiyon, lahi o grupo, kundi ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho. What we are targeting
targeting po is individual actions of foreign nationals. August 27, pumasok sa bansa ang 3 Malaysian national na nagpakilalang miyembro ni Kibuloy. Kaagad ipinabalik ang mga ito ng Malaysia. Ayon sa kawanihan, kahinahinala ang intensyon ng pagpasok ng mga ito o sasama sa rally ng KOJC members na tutol sa manhunt operation laban kay Kibuloy. Paalala pa ng immigration, hindi kasama sa karapatan at pribilehiyo ng isang dayuhang pupunta dito sa Pilipinas na sumama sa rally ito man ay pabor o laban sa gobyerno. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aminado ang Commission on Human Rights na posibleng naaapektuhan ang religious at civil rights ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa ginagawang pagtugis ng mga pulis kay Apollo Kibuloy. Samantala, sinabi rin ng ahensya na apektado rin ng mababang pondo ng CHR ang tulong pinansyal na ipinagkakaloob para sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Ito ang balita ni Rosalie Cos. I agree with you that there are several rights that may be involved here. One of which is, as you mentioned, the religious freedom of the KOJC members, and there may be other civil liberties that may be affected. Kasalukuyan nang iniimbestigahan ng Commission on Human Rights ang mga pangyayari kaugnay ng paggalugad ng mga pulis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City. Sa pagdinig ng panukalang pondo ng komisyon ngayong araw, sinabi ni CHR Chairperson Attorney Richard Palpalato na posibleng may mga paglabag sa religious at civil rights ng mga miyembro ng KOJC sa ginagawang pagtugis ng mga pulis sa kanilang leader. Sinabi ng opisyal na 3 tauhan ng CHR ang nasa lugar simula pa noong September 1 para mag-imbestiga kaugnay nito. By investigation, sir, you mean you are able to identify the persons, the number of persons, and their acts, and the damages suffered, or the number of acts that constituted violations of their civil and political rights? We directed our regional office to expedite the investigation. In fact, the region already submitted a few recommendations on a few rights involved. And as we know, the incident is continuing as of the moment, and we cannot finish. The investigation is continuing, Your Honor. As the regional office concludes one issue, they are required to submit it to the Commission. Pagkatapos ng September 10 meeting ng Commission on Human Rights and Bank, inaasahang makapagsusumite na ng ulat ang CHR sa House panel kaugnay ng ginagawa nilang investigasyon. Samantala, aminado naman ng Commission on Human Rights na maapektuhan ng pagtapya sa pondo ng ahensya sa susunod na taon ang mga ayudang ipinagkakaloob nila sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Ang CHR ay nagkakaloob ng ayuda sa mga biktima ng human rights violations upang tulungan silang ipursige ang kanilang mga reklamo laban sa mga nang-abuso o lumabag sa kanilang karapatan. Base sa 2025 National Expenditure Program, may 1.109 billion pesos na pondo ang CHR. Malayo ito sa 1.7 billion pesos na ipinanukala ng komisyon sa Department of Budget and Management o DBM. Sa ngayon po, dahil naibaba yung budget na yan, for the current year, napilitan ho kami magbabarin ng amount from 30,000 to 10,000. And kung magputuloy-tuloy po, ay magkakaroon ho siguro ulit ng pagbabago doon sa mamimili na lang kung alin yung mga violations na dapat bigyan ng financial assistance. And this will definitely have significant impact po sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Sa ngayon, isinusulong ng ilang mambabatas na madagdagan pa ang budget ng CHR para sa susunod na taon. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang menor de edad na wala umanong kasamang mga magulang ang nakita ng Philippine National Police sa mga kwarto sa isang gusali sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Ayon kay Police Regional Office 11 Director Brigadier General Nicolas
Torre III, tinatayang nasa 10 hanggang 15 taong o taong gulang ang edad ng mga bata. Sinabi ni Torre na makikipagtulungan sila sa mga kaukulang ahensya para imbestigahan ang kalagayan ng mga nasabing menor de edad at kung biktima sila ng human trafficking. Kahapon nakita natin may mga bata, minor, 10 to 15 years old, mga tulog. Sabi, tulog ha, o nagtutulog-tulugan. Hindi na natin nasigurado dahil ayaw nilang papasukin ang camera, ayaw nilang papasukin ng video. Mga babae. That's why we are coordinating with the proper authorities to make an inspection of that facility. Wala mga parents doon sa totoo lang. Wala mga parents doon. Ito po, nakita niyo talaga, sir? Nakita ng ating mga searchers. Kasi mga babae nga lang ang mga searchers na pinapayagan nila doon. Simply that it will be for proper verification and declaration of the proper authorities. Ayon naman sa abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, may foundation ng grupo na tumutulong sa mga batang ulila at binibigyan ng pagkakataong makapag-aral sa eskwelahan sa compound. We even have a Children's Joy Foundation. One of the job of the Children's Joy Foundation is really to help children, no, who are orphans, no, and take care of them so that they can have a good upbringing and give them schooling. And we have schools here from elementary to high school, etc. And that is part of the outreach programs of the Children's Joy Foundation. Samantala, tiniyak naman ni General Torre na handa siyang harapin ang anumang kaso na ihahain laban sa kanya ng KOJC. Tuloy ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa pamamagitan ng Bureau of Immigration sa Indonesian authorities. Kaugnay ito sa paghahanap kay dismissed Mayor Alice Guo na huling nakita sa Indonesia. Ayon kay Immigration spokesperson Dana Sandoval, wala pang impormasyon mula sa kanilang counterparts na lumabas na ito ng Indonesia. Target ng gobyerno na kung susubukan man nitong umalis ay mahuhuli rin ito gaya ng kapatid na si Sheila Guo. Isa sa ayaw ng pamahalaang mangyari ay makapunta ito ng tinatawag na Golden Triangle kung saan mahirap na itong mapauwi sa bansa dahil walang extradition treaty ang Pilipinas sa mga bansang Laos, Vietnam at Myanmar. We have coordination po with Indonesian immigration and they are alerting us po kung merong mga movements or attempts ito pong si Mayor Guo. Similar po dun sa nangyari dun sa kanyang kapatid na si Sheila Leal Guo at saka si Cassandra Leong. Yung dalawang yun po nag-attempt po na tumawid ng border at bumalik po ng Singapore kaya sila po ay naharang. Isang hotel sa Cebu ang sinalakay ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at iba pang ahensya ng pamahalaan noong nakaraang weekend. Bunso nito ng sinasabing pagkakasangkot sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Kahapon, ipinatupad ng lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu City sa Cebu ang cease and desist order laban sa naturang hotel at iba pang establishmento sa loob nito. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Because the original is to rescue. Ang mission order is to rescue this 14 Indonesian national. And found out nga dunay operation sa POGO which pamatud arkitan po nagikan sa Pampanga o gikan sa Tarlac, gikan sa Purak, Pampanga o sa Banban, Tarlac nga mga operators. Walang POGO hub ang pinahihintulutang mag-operate sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ito ang binigyang diin ni Mayor Junard Chan, alkalde ng lungsod matapos ang isinagawang raid ng mga otoridad noong weekend sa isang hotel na sangkot umano sa POGO operations sa Barangay Agus. Hindi bababa sa 160 foreigners ang na-rescue sa naturang operasyon na pinangunahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang orihinal na operasyon sana ay para iligtas ang Indonesian nationals, ngunit napag-alamang mayroong operasyon ng POGO.
dito nakitaan ang mga Indonesian national. So during sa ilang pag-rescue, nakita not only katong mga na-rescue nga mga Indonesian national, dunay mga nakita nga mga computer nga gisuspitsaan nga illegal pogo to. Bunsod nito, isang cease and desist order ang inilabas ng lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu City dito sa hotel upang matigil na ang illegal na operasyon nito. Because they are using their establishment, no? Ang ilang gilukat ng permit diri gigamit nila sa niining illegal nga mga activities. Mo ni ang ato ang cease and desist order on the basis that nagpaygayon sila o online scam. Online scam using their establishment, kining ilang establishment nga gilukatan nila permit nato. Ya dunay mga illegal nga mga activities nga ilang gipaygayon, which number one, dito na rescue ang mga Indonesian national. Makikipagpulong na ang alkalde sa mga otoridad upang malaman ang mga susunod na gagawin para matukoy ang iba pang sangkot sa illegal na operasyon sa lungsod. Pagbutongan to, nag-iyahay o pangita o asa sila kapadulngan. So usa sa ilang napuntariya ang syudad sa Lapu-Lapu, no? Manay nakita na to karon kay naibawaan nga gikan sila sa Pampanga. Kining mga nadakpan karon. So para kanato dili lang kini sila. Panawagan naman ng alkalde sa mga upunganon, agad i-report sa kanyang opisina o sa mga istasyon ng pulis kung may nakikitang mga dayuhan na kakaiba ang kinikilos. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez mula sa Vietnam. Plano ng pamahalaan ng New Zealand na gawin pang-triple ang halaga ng buwis na ipapataw sa mga international tourists na bibisita sa kanilang bansa. Inianunsyo ng New Zealand government na simula sa October 1 ay itataas na sa 100 New Zealand dollars ang halaga ng conservation and tourism fees na kailangang bayaran ng mga dayuhang turista mula sa dating $35. Dahil dito, nangangamba naman ang mga nasa tourism sector sa New Zealand na magiging dahilan ito ng pagbagsak ng international tourists sa kanilang bansa. Ayon sa Tourism Industry Association, maaaring lalo pang mapag-iwanan ang New Zealand sa recovery ng kanilang turismo dahil sa mas mataas na fee na kailangang bayaran ng mga dayuhang bibisita sa kanila. Pero sa kabila ng mataas na fee, kumpiyansa pa rin ang pamahalaan ng New Zealand na marami pa ring dayuhan ang bibisita sa kanilang bansa. Lumabas sa resulta ng isang opisyal na investigasyon na ang masamang lagay ng panahon ang dahilan ng pagbagsak ng helicopter na siyang ikinamatay ni Iranian President Ebrahim Raisi at 7 iba pa. Base sa report na inilabas ng Iranian State TV noong linggo, sinasabing ang climatic at atmospheric condition umano ang dahilan kaya't bumagsak ang helicopter na sinasakyan noon ng presidente ng Iran. Ito umano ang lumabas sa resulta ng isinagawang investigasyon ng Supreme Board General Staff of the Armed Forces ng Iran. Lumabas rin sa pagsisiyasat na nagkaroon ng biglaang pagkapal ng hamog habang nasa ere ang helicopter na naging dahilan, kaya't bumangga ito sa bundok. Ayon sa mga nag-imbestiga, wala silang nakita ang anumang senyales ng pananabotahe na naging dahilan ng aksidente.
Mayo ngayong taon nang mangyari ang malagim na aksidente na ikinasawi ng presidente ng Iran at 7 iba pang mga opisyal. Pansamantalang kinansela ng Cathay Pacific ang biyahe ng kanilang Airbus A350 fleet kasunod ng nangyaring problema sa makina ng isa sa kanilang mga eroplano. Base sa report, sinasabing nagka-engine problem ang isang flight ng Cathay Pacific na umalis ng Hong Kong at papunta sana ng Zurich, Switzerland noong Lunes. Subalit nang makaalis ay bumalik muli ang eroplano sa Hong Kong matapos na magkaproblema sa makina nito. Kaugnay nito, agad namang nagsagawa ng masusing inspeksyon ang Cathay Pacific sa lahat ng kanilang A350 aircraft dahilan para mapilitan silang kanselahin ang ilan sa kanilang flight. Lumabas sa kanilang pagsusuri na 15 sa kanilang aircraft ang nakitaan ng problema sa engine parts at nangangailangan ng replacement. Tiniyak naman ng airline company na maibabalik sa normal ang operasyon ng kanilang mga eroplano sa Sabado. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Nadagdagan pa ang bilang ng mga Chinese vessel na na-monitor ng Philippine Navy na nakapwesto sa West Philippine Sea. Base sa latest report ng Philippine Navy mula August 27 hanggang September 2 ngayong taon, mayroong nasa 203 Chinese vessels ang kanilang namataan sa loob ng karagatang sakop ng Pilipinas. Ibig sabihin, nadagdagan pa ng nasa 40 ang mga barko ng China na nasa loob ng ating teritoryo kung ikukumpara sa datos noong nakaraang linggo. Ayon sa Philippine Navy, karamihan sa kanilang mga na-monitor ay nakapwesto sa Sabina Shoal na umaabot sa 71. 53 barko naman ang nasa Pagasa Island, habang ang iba naman ay nasa Ayungin Shoal, Bajo de Masinloc at Iroquois Reef. Sa Sabina Shoal, nakaistasyon ng BRP Teresa Magbanwa ng Pilipinas na binangga ng Chinese vessel noong nakaraang linggo. Nauna nang sinabi ng Philippine Coast Guard na ginagamit ng China ang kanilang mga barko upang paigtingin ang kanilang presensya at panghaharas sa West Philippine Sea. Protektahan ang interes ng bansa sa mga karagatan nito. Ito ang sentro ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pakiisa sa pagdiriwang ng Maritime and Archipelagic Awareness Month. Ayon sa Pangulo, sagana ang bansa sa yamang dagat at ito ay nararapat lamang na pakinabangan ng mga Pilipino. Stewards of this incredible gift, it is incumbent upon us to preserve and develop these resources to their fullest potential. Inimok din ni Pangulong Marcos ang mga Pilipino, lalo na ang mga kabataan na makiisa sa mga aktibidad na nangangalaga sa kalikasan, partikular na ang paglilinis sa mga baybayin. I encourage everyone, especially our youth, to support and to join the countrywide coastal cleanup and conservation activities. Everything starts from each of us, and with all of us working together, we will soon harvest the fruits of our hard work and realize a sustainable and greener future for everyone to enjoy. Hindi naabot ng Marawi Compensation Board ang taunang target nito na mabayaran ang nasa 3,000 biktima ng 2017 Marawi siege. Bunsod nito, hiniling ng board sa budget hearing ng Senado na dagdagan ang kanilang tauhan upang mapabilis ang pamamahagi ng kompensasyon. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Naisip po namin na kung gusto po naming maintain ang aming performance, dapat po talaga madagdagan po kami ng 51 na plantilla posisyon. Kasi po yung aming pong current ay 122.
Kulang sa tauhan. Ito ang malaking hamon na kinaharap ng Marawi Compensation Board o MCB sa pamamahagi ng kompensasyon sa mga biktima ng pag-atake sa Marawi City sa Lanao del Sur noong 2017. Matapos isa batas ang pagbibigay ng kompensasyon sa mga survivor ng Marawi Siege, July 2023 ay nagsimulang tumanggap ng claims ang MCB. Layo nitong bigyan ng pinansyal na kompensasyon ang mga individual na may kaanak na namatay o may nasirang bahay, istruktura at pamumuhay. Sa datos ng MCB, nasa 14,495 claims na ang naaprubahan ng board, ngunit maaari pa itong mabawasan. Sa kasalukuyan, nasa 600 pa lang ang naresolba ng board ngayong taon. Ayon kay MCB Chairperson Maysara Dandamun Latip, kailangan nilang makaresolba ng mas malaking claims kada taon. Ito ay upang maipamahagi ang kompensasyon sa lahat ng mga biktima nito sa loob ng 4 na taong nalalabi sa MCB para sa naturang layunin. Ang target po namin every year 2,160 dahil yun po yung kapasidad namin ngayon. Pero kung mapapabilis po namin at madadagdagan ng aming manpower, baka po matapos namin yung 3,000 annually na target namin at by 2028 po tapos na po namin yung 12 million. Inirekomenda naman ng ilang senador sa Marawi Board na mag-request na lang muli ng karagdagang manpower sa ibang ahensya ng pamahalaan sa halip na kumuha ng formal na empleyado. Ngunit paliwanag ng Marawi Board, maaring hindi ito maging paborable sa proseso ng pamamahagi ng kompensasyon dahil depende rin ito sa pasya at budget ng ibang ahensya. Mas maigi rin anya ang plantilla positions dahil ito ay magiging co-terminus. Ang kagandahan po kasi ng plantilla, sila po ay under oath at ang ating pong binabayaran dito ay malalaking amount. Pag under oath po sila, ibig sabihin mayroon po silang kaukulang obligasyon sa gobyerno na igihan ng trabaho kung hindi po ay sila po ay magkakaroon po na accountabilidad sa batas. Sinuportahan naman ni Senador Risa Ontiveros, chairperson ng budget hearing, ang pagdadagdag ng tauhan para sa Marawi Compensation Board. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hiniling ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB sa Senado na maglaan ng budget para magkaroon ng mekanismo upang makontrol ang online streaming applications. Partikular ito sa content ng mga pelikulang ipinalalabas sa mga naturang platform. Sa pagdinig ng Senado kaugnay sa 2025 budget ng MTRCB, inihayag ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang pagkabahala nito sa mga uri ng palabas sa ilang online streaming apps. Paliwanag ni Senador Estrada, napapanood ng mga minor de edad kahit ito ay angkop lang para sa matatanda o mature audience. Ayon naman kay MTRCB Chairperson Lala Soto Antonio, imposible itong magawa dahil sa libo-libo o maaaring milyong-milyong videos na inilalabas sa mga online app. Lalo na at 31 lamang ang mga board member ng MTRCB. Truthfully, it is impossible to regulate all these online curated content platform services. We cannot review, classify each and every material before it is exhibited on the screens. First, it is not within our mandate, it is not within our purview, and it is humanly impossible. What we were thinking and what we were proposing may be to appropriate mechanisms for content control. Umabot na sa 74 na barangay ang nagtamo ng pinsala ng bagyong Enteng sa Region 3. Samantalan, mahigpit na binabantayan ngayon ng Office of the Civil Defense Region 3 ang bayan ng North Zagaray, Bulacan kasunod ng nangyaring landslide. Ito ang balita ni Nestor Torres. Fortunately po, wala tayong naitalang mga sugatan dito sa nangyaring landslide and yung mga kabahayan o yung mga kababayan po natin na malapit sa area ay na-evacuate naman po ng ating mga kasamahan sa LGU po ng North Zagaray.
2 insidente ng pagguho ng lupa ang naitala sa bayan ng Norsagaray, Bulacan sa pagpasok ng Bagyong Enteng. Ilan sa mga residenteng naapektuhan sa Barangay San Lorenzo at Barangay Baraca ay nasa evacuation center pa rin kahit naialis na ang mga bumagsak na puno at gumuhong lupa. Ang landslide natin, yan ay road papuntang San Lorenzo, Barangay San Lorenzo. Immediately po tumawag si mayor ng equipment, pinadala po namin at kasama po kami doon sa pag-steering ng kalsada. At ayun po ay yun naman po. Samantala, nawasak na ng tuluyan ang tulay sa Sitio Palale sa Barangay Pinagtuluyan. Dahil sa nangyari, hindi na ito madaanan. Overflow rate. Ngayon, hindi naman siya medyo luma pa. Halos lang din yan medyo talagang sobrang lang yung lakas ng tubig na hindi kinaya ng overflow. At sa naging sanhi, yung pagbara ng mga tunog. Batay naman sa monitoring na isinagawa ng Office of the Civil Defense Region 3, 64 na barangay ngayon ang flooded sa Central Luzon, kabilang ang mga barangay sa probinsya ng Zambales, Aurora at Bulacan. Samantala, sa Pampanga, gumuho ang bagong flood control project sa Barangay Candating, Arayat sa Pampanga River. Ito ay dahil sa lakas ng tubig na bumaba mula sa mga lugar ng Aurora at Zambales. Umabot sa 30 metro ang lawak ng pinsala at 2 bahay ang natangay ng agos. Sabi po, ang explanation po because of the whirlpool, meron po umiikot dun sa part na yun ng ilog. Tapos parang kakainin yung lupa sa ibaba. Pinamulan na yung whirlpool na po yun. So nag-stop na yung tuloy-tuloy ng collapse. Pero yung affected pong bahay is dalawa po yung na-affectong bahay. Samantala, sa tala ng OCD, tinatayang nasa 2,000 residente ngayon ang nasa 60 evacuation centers sa iba't ibang lugar sa Bulacan, Zambales at Aurora. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umakyat na sa 13 ang bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa epekto ng Bagyong Enteng at Habagat. Batay sa ulat ng Office of Civil Defense, 8 sa mga nasawi ang naitala sa Rizal, 3 sa Bicol Region, habang 2 naman sa lalawigan ng Cebu. 10 naman ang naitalang nasugatan sa Region 7. Ayon sa OCD, under validation pa ang mga ulat na ito. Sa report naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit sa 147,000 individual o 37,000 pamilya ang naapektuhan ng kalamidad. Karamihan sa mga nasalanta ay mula sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol at sa Eastern at Central Visayas. Nasa 38,000 pamilya naman ang nananatili sa evacuation centers. Lalo pang lumakas ang Bagyong Enteng na ngayon ay isa ng severe tropical storm. Ayon sa Pag-asa, 3:00 ng hapon, ngayong araw ay namataan ito sa kanlurang direksyon patungo sa Lawag City, Ilocos Norte na taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 95 km per hour at pagbuso na aabot sa 115 km per hour. Inaasahang magdadala ang Bagyong Enteng ng nasa 50 to 100 millimeters or 2 to 4 inches na ulan sa dako ng Ilocos Region at Abra hanggang Miyerkules ng hapon. Samantala, ang pinalakas na habagat naman ay magdudulot ng bahagyang hanggang sa malakas na pag-ulan sa iba pang bahagi ng Luzon, lalo na sa kanlurang bahagi nito sa susunod na 3 araw. Sa kasalukuyan, nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng La Union, Abra, kung saan maaaring magdulot ng flash floods, kaya pinag-iingat ang mga residente sa nasabing mga lugar. Inaasahang lalabas ang Bagyong Enteng ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga.
Pumasok na sa semifinals ng UNTV Cup Executive Face-Off ang Senate Sentinels matapos ang kanilang ika-6 na sunod na panalo. Nananatili namang hindi nagpapatinag ang GSIS Furies at Office of the President Executives sa top 4 spot matapos magwagi sa kanilang laban. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nabigo ang Ombudsman Grapbusters na tibagin ng GSIS Furies sa mahigpit nitong kapit sa ikatlong pwesto sa standings ng UNTV Cup Executive Face-Off. Kapwa naghahabol ng panalo ang GSIS at Ombudsman para makasama sa Final Four na aabante sa semifinals. First quarter, lumamang ng 3 points ang Grapbusters, subalit natapyas ng Furies by 1, 12-13. Second frame, umangat sa 10 points ang abante ng Ombudsman after 4 minutes courtesy ng tres ni Attorney Reynard Sadsad. Naitabla ng GSIS sa 33 points under 3 minutes and 14 seconds mark. Sumagot ng 8-2 run ang Grapbusters para ilista ang 6-point advantage, 35-41, end of first half. Third kanto, bumwelta ng 21 points ang GSIS at nalimitahan sa 5 points lamang ang Ombudsman para agawin na ang abante, 56-46. Last quarter, nagkumahog na ang Grapbusters with Assistant Ombudsman Rex Sandoval scoring 8 points and Attorney Hyderabad Kasar with 6 points. Pero hindi ito sapat para tibagin ng Furies ang Grapbusters hanggang sa maubusan na ng oras, 73-66. Panalo ang GSIS. Best player of the game sina Paul De La Cuadra na may 15 points at 10 rebounds. At si Homer Garcia na may 13 points, 10 boards at 4 dimes. Talagang tinaga lang ng team yung mga plays namin and yung defense na pinapagawa sa amin ni Coach Popo, importante talaga yon. We treat this one game at a time. Hopefully po, masustain namin yung panalo namin, yung effort ng bawat players. Samantala, sinibak naman ng Malacanang Team Office of the President Executives ang Comelec Fast Trackers. Ito ay matapos ipalasap ng OP Executive sa Fast Trackers ang kanilang ikalimang pagkatalo sa kanilang ball game na nagtapos sa score na 85-61. Hinirang na best player of the game sina Franz Alvarez na humakot ng 17 points, 20 rebounds at 4 na assist. At si Assistant Secretary Jose Canlas na kumamada ng 16 points, 2 boards at 3 steals. Hopefully sa next 2 games namin and then heading sa playoffs, mas maganda na yung chemistry talaga namin. Masaya naman kami lahat. Sa second year ko na ngayon, medyo nag-gain mo na yung experience saka yung rapport with the team. Dahil sa panalo, nananatiling matatag sa number 4 spot ang OP Executives at malaki na ang tsansa sa semifinals. At sa third game, pasok na sa semifinals ang Senate Sentinels. Ito'y matapos magwagi kontra sa SSS Kabalikat Pension Boosters sa score na 88-73. Nanguna sa opensa ng Sentinels ang chairman ng Senate Committee sa Sports at Youth na si Senator Bongo na may 20 points, 2 boards at 5 dimes. At si Romel Evaristo na tumikada ng 13 points, 20 rebounds, 3 assists at 6 na steals. One game at a time. Sana hopefully kung ma-sweep and then going to semis, may momentum po, no? At magiging twice to beat. Yun po ang target muna namin sa ngayon. Maraming kailangan gawin. Kung anong kailangan sa team, tsaka yung tuturo ni Coach. Hindi pa rin nadudungisa ng record ng Senate na ngayon may 6 na panalo at 2 game na lamang ang nalalabi bago sumabak sa semis. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. What?
Kapag bumisita ka sa National Museum of Natural History dito sa Maynila, sasalubong sa iyo ang hanay ng mga malalaking batong itim na ito. At ang pinakamalaki, eto, may bigat na 60 tonelada. Alam ba ninyo na ang mga bato na naririto, lalo na itong pinakamalaking bato na ito, ay ibinuga ng Bulkang Mayon noong pinakamatinding pagsabog nito 200 taon na ang nakakalipas. Dinala pa mula sa Albay ang mga batong ito na nakadisplay ngayon dito sa National Museum of Natural History sa Maynila at nagsisilbing paalala sa mapanirang lakas ng Bulkang Mayon. Noong umaga ng February 1, 1814, ginising ang mga residente ng Albay, Bicol ng malakas na dagundong mula sa Mayon. Nang tumanaw sila patungo sa bulkan, binalot sila ng takot habang nakita nilang nagliliyab ang magagandang dalisdis ng Mayon sa makapal na usok at abo na pumapaimbulog sa langit. Hanggang ngayon, ang pagsabog ng Bulkang Mayon noong 1814 ay nananatiling pinakamatindi at pinakamapaminsala sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pangyayaring ito ay nagburang 5 bayan at kumitil ng buhay ng 12,000 katao ayon sa mga historians. Ang mga guho ng Kagsawa na ngayon ay isang pambansang yaman pangkultura ang pinakatanyag na paalala ng mapaminsalang lakas ng Bulkang Mayon. Ang National Museum of Natural History ay nagpapakita ng mayamang biological at geological na yaman ng Pilipinas. Matatagpuan ito malapit lamang sa Rizal Park at bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Martes. Salamat po at shout out kina Ronnie Lapus, Dolly Jolly, ang ganda na Dolly Jolly, Pancho Salinas. Maraming salamat din kay Billy Joe Vicente, Florian Maquinano, George Mariano at sa lahat po ng ating nakasama ngayong araw. Mantala, narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes 9:18 na nagsasabi, karunungan ay maigi kaysa mga sandata sa pakikidigma, ngunit ang isang makasalanan ay sumisira ng maraming mabuti. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming idilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.